Tuloy-tuloy ang paghanda po ng COMELEC para sa BSKE, Barangay Sangguniang Kabataan Election this December. Ito'y kahit inintay pa ang magiging desisyon kung ipagpaliban yan ngayong taon. At kasabay diyan patuloy din ang paghanda ng COMELEC para sa parliamentary election sa Bangsamoro Region. Nagbabalik si Luisa Erispe. Luisa. Aljo, hinihintay na nga lang ng Commission on Elections kung ganap nga bang magiging batas ang pagpapaliban sa barangay at SK elections ngayong taon. Gayunpaman, kung sakaling ang maging batas ito ay hindi naman anya titigil ang COMELEC sa paghahanda para sa BSKE. Bukod sa sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pipirmahan niya ang panukalang batas na magpapaliban sa BSKE na nakatakda ngayong December 1, 2025, bukas maglalaps into law o magiging batas na ito, pirmado man o hindi ng Pangulo. Pero sabi ng COMELEC, kahit mapirmahan ito, hindi pa rin sila titigil sa ginagawa nilang paghahanda para sa BSKE. Tuloy pa rin, hindi po kami hihinto dahil una, ang lahat po ng mga ganyang klaseng batas ay magkakaroon ng publication. At kinakailangan hindi mo muna ma-publish. Ginigit din ng COMELEC, posible pa kasing ma-question ang issue sa Korte Suprema at matuloy pa rin ang BSKE sa Disyembre. Kaya upang hindi sila mahuli sa paghahanda, mas maiging wag na lang silang tumigil sa preparasyon. Hindi pa rin kami hihinto. Bakit? Kasi ang usapan namin, nung aming PMO, hihintayin namin yung Supreme Court case. Pag kami nag-file sa Korte Suprema, titingnan namin ano ang disposisyon ng Korte Suprema doon sa na-file na petisyon. Mag-TRO ba o comment lang? Kasi kung may comment lang, yun, pwede na kami huminto sa lahat ng aming ginagawa. As far as the COMELEC is concerned, nandun pa rin kami sa mode na tuloy ang BSKE. Samantala, habang nakabinbin pa naman ang usapin hinggil sa pagpapaliban ng BSKE, tuloy-tuloy naman din ang paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bukas, magsisimula na ang gun ban at election period sa rehiyon at magtatagal ito hanggang sa October 28. Maaari po na magkaroon ng konti lang na istorbo dahil sa siyempre nasa checkpoint at ipapatupad na po kasi namin beginning tomorrow, beginning mamayang gabi, alas 12:01 ng gabi, ang gun ban at mga iba pang prohibition na kaakibat po ng election period. Pinag-aaralan pa naman ngayon ng COMELEC kung ano-ano ang mga ituturing na hotspot sa rehiyon at katuwang nila dito ang mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army. Aljo, ayon naman sa COMELEC sa ngayon ay hindi pa nila nakikita na kinakailangan ng augmentation ng Philippine National Police at ng Philippine Army mula sa mga ibang lugar para dito sa magiging seguridad dito nga sa BARM dahil sa ngayon ay nagkakaroon pa sila ng pag-uusap para matukoy kung alin yung mga magiging hotspot sa lugar. Samantala, next week o sa susunod na linggo ay magkakaroon naman ng urgent meeting ang COMELEC kasama ang mga stakeholders at pati na rin ang political parties para pag-usapan itong nakalagay nga sa balota na none of the above na opsyon na pagbobotohan ng ating mga kababayan doon sa BARM para sa parliamentary elections. Dapat anya maging malinaw sa batas kung papaano ang magiging implementasyon nitong none of the above option sa balota bago sila makapag-imprenta ng balota. Aljo. Salamat, Luisa Erispe.